my beloved Boss Mike, Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga mga kababayan. Ako talaga naman si Senator Trillanes ayaw tigilan. Etong si Duterte. Oo, mga kababayan. At ito na nga. Naku malupit na akusasyon nito. Ano yon, Boss Mike? Yung mga pera daw na laman ng kanyang bangko, mga kababayan, ay galing sa illegal na droga. Nako. Eto na nga. Oo, panoorin natin mga kababayan. Oo, Senator Antonio Trillanes. Oy, Mayor. Oo. Mayor. Ha? Oy, yung mga taga-Caloocan. Ba, napakaswerte nyo, mga kababayan. Kung itong si Senator Trillanes ang maging mayor nyo. Nakakainggit, ha? Oo, bakit? Abay, pang presidente ang angas nito. Tapos magiging mayor nyo. Nang pagka nanalong mayor to, tulak nyo na para maging presidente. Oo, tuloy. Tuloy. O, sige, eto na. Talakayin na natin to, mga kababayan. Pasok! Senator, ano ho ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Nagbabluff siya, hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga, tinagat ko po yung hamon niya, o sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context sa mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account, pero nung marami na pong naghulog na mga individual dun sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts, inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami dun sa BPI Julia Vargas branch. Opo. Para i-disprove na hindi hindi lalagpas daw ng 200 milyon. Pero hindi po siya sumipot. Ako po sumipot, no? Tapos hindi na nila nilabas yung yung statement of account dun sa accounts niya. Tapos binaon niya na sa limot, pero palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Ganun na po yan. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon. Kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, oh halika, tama ho ba yun? Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. So, ganun po yan si Duterte. Ngayon, nung ginawa niya po yan sa akin, nung inakusahan niya ako na meron akong bank accounts daw sa Singapore, ako po, pumirma ako kaagad ng waiver. Opo. Tapos pumunta pa ako sa Singapore, sinama ko yung media at narinig nila mismo doon sa bangko, sa Singapore, na hindi totoo na may bank account ako ron. Ganun po ang paraan para i-disprove. Pero itong ginagawa niya, sabihin, talagang maliwanag na totoo yung sinasabi ko po. Senator... Atay, laglag ka, Digong. Diba? Ganun dapat kung gusto nyong i-disprove or kung gusto nyong patunayan na hindi totoo, yung aligasyon ni Senator Trillanes na magiging mayor ng Caloocan, nako, Digong, oo, dapat ganun. Isama mo na lahat yung vlogger mo. Sama mo na si Panelo kasi nagbablog na. Sama mo si Panelo. Di yung nagla-live kayong dalawa, ha? Sama mo si Panelo, punta kayo ng bangko, sa mga bangko mo, BPI, ano ba yung mga bangko na yan?
Oo, kasi nabanggit dito. O, punta kayo doon, itanong sa bangko. O, tapos pakita mo yung statement of account mo. Diba? O, tapos, diyan malalaman kung ano yung totoo. Hindi yung puro ka, bluff, sinasabi ni Mayor Trillanes, puro ka lang bluff pala eh. O, kaya tuloy, laglag ka dito, ha? Kasi mga kababayan, maliwanag naman kung paano si Digong yung bang ilayo yung issue patungkol doon sa bank accounts niya na napakarami, ha? Diba mga kababayan? Napakarami niyan, mga kababayan. Napakaraming bank accounts yan. Ngayon, Digong, diba? Hindi yan puro ganito, puro ganyan, puro ganyan. Nako! Diba? Puro sasabihin eh. Mamaya pipirma ko ng waiver, pero sasampalin muna kita. Nung binibigay yung kanyang pisngi para sampalin mo, may bonus ka pang mic para ipalo, ay nako, hindi ka naman tumupad sa usapan at hamon ni Mayor Trillanes, ha? Nako po! Ano na? Kaya nga mga kababayan ano ba talaga totoo? Pati yung mga DDS nalilito na sa'yo. Diba, Digong? Ganun mo kasi loko-lokohin yung mga taong naniniwala sa'yo. Pero kami, nako, hindi mo kami mabobola. Hindi mo kami mabobola dito. Sige, panoorin natin ulit, bigyan natin reaction. Senator, ano ho ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Sampal nga, kapalit. Para pumirma lang ng waiver. Gusto niya lang manakit. sa pamamagitan ng pananampal at pagbato ng mic sa ulo. Sige, tuloy. Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Ganun lang si Trillan. Sabi Trillan. Sige nga. Wala. Hanggang ganun na lang si Digong. Para nga naman, matabunan yung mga tinatanong. Sige, Digong. Bluff siya, perme. Hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga, tinagat ko po yung hamon niya. O sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Wala. Laglag sa'yo to. Iba ka, Mayor. Laglag. Bumilib kami ng husto sa'yo. Pati yung mga kaibigan ko, tuwan-tuwa eh. Ibang klase ka daw eh. Biruin mo. Nakahanap ng katapat si Digong. Aba, si Mayor Trillanes lang pala yun. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon lang namin nalaman na si Senator Trillanes na magiging mayor ng Caloocan ang magiging katapat netong si Digong. Sige, tuloy. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context, sa maamba pa yung matanda. Okay, tuloy. Mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account. Pero nung 2016 daw, dinideny niya yung mga ganyang bank accounts. Tapos, ano nangyari? Nung marami na pong naghulog na mga individual dun sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts. Naku, marami palang mga naghulog. Magkano kaya hinulog? Baka 5 piso. Mapatunayan lang mga kababayan na existing yung account ni Digong. Hinulog. Naghulog siguro ng 5 piso yung mga tao. Kita nyo? Kung gusto nyo mapatunayan, abay maghulog na rin kayo. Ilang milyon ba yung mga naniniwala kay Digong nyo? 32 million, ano? Kung 5-5, kwentahin nyo na, malaki yun. Malaki yun sa mga uto-uto, mga mangmang na mga DDAs. Maghulog na kayo para lang mapatunayan namin sa inyo. Totoo yung bank accounts netong si Digong nyo. Ayon mismo kay Mayor Trillanes, na tumatakbong mayor
doon siya Caloocan. Kaya tuloy. Inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Kita mo, amin ka rin pala na. Kita niyo mga kababayan, nung una ganyan yan, itatanggi niya hanggang sa kamatayan. Pero nung mapatotohanan, mga kababayan, na totoo yung bank accounts niya, diyan sa may BPI, ayon, tinan mo niya, inamin din niya. Ganyan sila. Hanggat kaya nilang pasinungalingan, magsisinungaling sila. Pero kapag nasyukol na, babaguhin na nila ang kwento at ang ituturo ay ikaw na. Nako. Sige, tuloy. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami dun sa BPI, Julia Vargas branch. Kita mo, siya pa naghamon niya na. Sa Julia Vargas branch ng BPI. Naghamon si Digong. Ano nangyari? Pumunta ba? Para i-disprove na hindi lalagpas daw ng 200 million. Pero hindi po siya sumipot. Ako po sumipot. Nako, kita nyo lahat yata ng hinahamong Duterte Puro mga takot, 'di ba si Carbonell? Hinamon si Basti. Ngayon, noon pa pala, hinamon ni Senator Trillanes itong si Digong. Abay, hindi rin sumipot ito. Abay, natatakot na malaman siguro ang totoo. Malaman ng taong bayan ang totoo. Anak lang tila pa, Siyempre, mga DDS dito, akala nila yun yung totoo. Yung pagiging takot at itago sa kanila yung katotohanan para sa kanila yun ang tama. Tuloy. No? Tapos hindi na nila nilabas yung yung statement of account dun sa accounts niya. Tapos binaon niya na sa limot. Pero kita nyo, hanggang sa mabaon na lang sa limot, mga kababayan, itong inaakusan ni Mayor Trillanes ng Caloocan. Iba! Ganon talaga pag nasa posisyon ka. Madali kang mag-divert ng mga issue lalo't lalo na patungkol sa pamilya niya. Ano na mga vlogger ng DDS? Bakit noon hindi nyo to tuniutuligsa? Diba? Aminin nyo na. Yung totoo lang tuloy. Palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Yun, kita nyo, laging nagagalit, natitrigger siya. Pikon na pikon si Digunyo, kita nyo naman, gustong mambato. Gustong mambato sige tuloy. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, halika, tama ho ba yun? Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. Palusot! Ganun talaga pag nasusukol. Hahanap ng paraan para makalusot. Di ba? Laglag dito. Sino? Yung idol nyo. Wala nang iba kundi si Digunyo. So mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share netong live netong video na to. Paki-comment ang inyong inyong opinion. Binabasa ko po 'yan. At ulitin ko sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe sa channel na to, mga kababayan, huwag nyo nang ipagkakait yan. Our beloved Boss Mike Severa.